Pag-usapan naman natin itong aso ni Tamba. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP. Talagang mag-ama daw si PRRD tsaka si Inday. Bakit? Yung mga anak ba ni Marcos, di niya anak? Ni BBM, di ba niya anak? Talagang mag-ama yan! Si PRRD tsaka si Sara. Siguro may alam ka, Asidre, no? Hindi anak ni Marcos yung mga anak niya. Kaninong anak yon? Ay, kami sabi niya na talagang anak niya. O, anak talaga ng presidente yan si Inday. Yung anak ni Marcos, anak niya ba talaga? Nagtatanong lang. Ni Sara, kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos. Titing na mo ang labi! Diba? Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker. Hindi pirmi mo nga yung bunganga mo. Ulit. Diba? Kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapalaganap niya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Samantala, duwag talaga to si Duwag talaga to si Tamba. Kasi alam nyo, may demanda kay Tamba eh. Yung patungkol dito sa blank items. Malaking problema ni Tamba yan. Yan ang pong reality. Ang pinakamalaking balita ngayon, yung criminal act na ginawa ng grupo ni Tamba na blank items. Bawal yun na yan ay mistulang korupsyon. Pagmumulan ng korupsyon yan kasi bakit kayo lang ang nag-decide dyan sa budget na yan. Blanco tapos nilagyan nyo ng budget. Alam mo kaduwagan ni ang hinahayaan niya, yun ang issue eh. So para mapagtakpan yung issue na yon, pinatatahol niya yung baboy niya, ay yung aso niya. Pinatatahol na ito na laban kay PRRD. Diba? Galit siya kay PRRD kasi si PRRD ang naging plataforma nung demanda na yon. Siya ang naging boses nung demanda na yun eh. No? So, duwag to si Tamba, hindi niya makalaban ng diretso si PRRD. Yan ang style. Parehas nga silang magpinsan. Nililigaw nila yung problema. Si Marcos, ang problema, adik. Anong sagot ni Marcos? China. Si Tamba Luslos, malaking krimen yung pag-fill up ng blank item sa budget. Anong pinupuna niya? Etong biro ni napapatayin yung 15 na senador para sigurado ng mananalo yung PDP, baka kapasok sila. Alam mo, kahit yung joke na yan, kahit sabihin mo sa isang grade 2, alam nila joke. Samantalang tong aso na ito, hindi niya alam joke. Ganyan po kakitid ang utak ng ating mga politiko ngayon. Sige, tanong nyo sa mga anak ninyong grade 2, grade 3. Alam nila joke yan. Diba? Mapagpatulto mga ito, talagang mahihina ang utak eh. Walain dahil bantas seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon
para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. Ayan. Ito, paliwanag ko ha. Mind conditioning yon na nagbibiro si PRRD kasi pagdating sa impeachment ni BP Sara dahil may binanggit si BP Sara na pagpatay, papatayin, i-defense nila na biro, i-defense ng kampo ng Duterte, ng Team Suka na ano yan, biro lang. So, mind conditioning. So, ibig sabihin, inuuna na nila kasi gagamitin. Hindi gagamitin ni BP Sara yan. Kasi tanga lang talaga ang hindi nakakaintindi. Ang sabi ni BP Sara, napakaliwanag. Na ginugulo nyo lang. Pag ako namatay, patayin mo yung 3 itlog. Patay na ba si BP Sara? Pangalawa, ibig sabihin nun, inaamin nyo na meron talaga kayong tangka, patayin si BP Sara. Kasi ibig sabihin, matutuloy yung pagpatay doon sa 3 itlog. Naiintindihan? Conditional eh. At paano magkakaroon ng threat kung walang namatay o wala namang tinatakot na patayin? Papatayin nga lang kung siya ay namatay. Di ba? So hindi gagawing defense ni PRRD na siya ay nagjo-joke lang. Kasi in the first place, hindi naman si PRRD ang sinampahan ng kasong impeachment. Hindi naman for impeachment si PRRD eh. Sir, sana habang sayang ang pagiging congressman ninyo kung bobo kayo eh. Hindi naman si PRRD ang kina-question dito si BP Sara. At si BP Sara nung sinabi niya yun, hindi siya nagjo-joke. Galit siya that time. So wala pong galit na magjo-joke. Galit na galit siya dahil dun sa ginagawa nyo, dun sa kanyang abogado na si Atty. Lopez. So hindi gagamitin yung pinagsasabi mo na joke. Isip naman minsan, sir. So mag-ingat tayo. Huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. Kayong nagko-conditioning ng taong bayan. Di ba? If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sorry ba? Pasensya ka, hindi ikaw senador. Ilan lang ba boto mo? Ilan ang boto ng senador? So, sorry. Hindi ka senador. Ko kung binabato na yung bahay niyo. Marami pa yung ayaw ko sa'yo. Dapat gumising na kayo at tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Ay, nako. Yun pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment trial. Dinagsa kami ng mga... Dinagsa sila. Dinagsa. Sorry, hindi kayo senador. Kahit dagsain pa kayo ng lahat ng abogado sa buong Pilipinas. Dinagsa daw. Nakasaamo mong budol-budol Legal eagles na sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict at matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Kami nga iimbestigahan. Isipin mo, nagpapadala sila ng pinapatawag ang mga vloggers. Naka-adjourn na, nagpapadala pa kayo. Mga bugok talaga kayo. Ano pinag-aasikaso niya. Ayan nyo ito mga to. Paalala ko doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo, Coach Oli News PH. At abangan ninyo. Meron akong gagawin this week. Very important. Tayo naman na magpapatawag sa kanila sa Supreme Court. Okay. Abangan nyo po yan.